video ang pagharurot ng isang kotse sa bahagi ng sumulong highway mag-aalas 2 kaninang madaling araw. Nagtatawanan pa ang mga sakay nito. Ang biyahe ng kotseng yan, sa disgrasya pala ang ending nang makarating sa bahaging ito ng Marcos Highway sa Antipolo. Sumalpok at pumailalim ito sa isang truck. Sa tindi ng impact, halos matanggal ang bubong ng kotse. Ang buong kwento sa balitang yan, abangan. Narito na iba pang malalaking balita sa Frontline. Live na pagpatay sa radio broadcaster na si Juan Humalon, biniimbestiga na mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Computerized composite sketch ng isa sa 3 suspect inilabas na. PNP, sinigurong buo ang kanilang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng alingasngas ng umano'y kudeta. Multa sa mga pasaway na dumaraan sa EDSA busway, tataasan sa susunod na linggo. Posibleng umabot na yan ng 30,000 pesos. Hinihinalang shabu, itinago sa chicken meal sa ni-raid na Pogo Hub sa Pasay. Mga Chinese na espiya na nasa Pilipinas daw o yung mga tinatawag na sleeper cells, pinaiimbestigahan na ng PNP. News 5 exclusive. Nagbenta ng nakaw na mamahaling relo. Arestado ng makatransaksyon ang totoong may-ari. Sa Frontline News Abroad, mahigit 150 patay sa lindol sa Nepal. At silipin ang mas umaatikabong bakbakan na dapat ninyong abangan sa Batang Quiapo. Tayo ang papatayin o tayo ang papatay sa kanila? Pinaiimbestigahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang lantarang pagpaslang habang nagla-live ang radio broadcaster na si Juan Humalon. Kabilang sa tinitingnang motibo ay personal na galit na sa away sa lupa at negosyo. Live mula sa Calamba, Misamis Occidental, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, paano nakapasok sa radio booth ang gunman? Julius, nagpanggap kasi na mga mananawagan o humihingi lamang ng tulong itong mga sospek. Ang problema, kahit maharang sila dito sa gate kung saan ako malapit nakatayo ngayon, ilang hakbang na lamang ang distansya nito o layo niyan mula doon sa glass door na nakikita ko itong biktima kung saan wala siyang habas na pinagmamaril o pinagbabaril habang nakaere. At ako ang Tatay Tunyo Ratilla. Naka-live kahapon ng alas 5 ng madaling araw ang radio broadcaster na si Juan Humalon o mas kilala bilang DJ Johnny Walker. Siyang may-ari at station manager ng 94.7 Calamba Gold FM sa Calamba, Misamis Occidental. Sa gitna ng kanyang broadcast, natigil siya at makikitang tila nagulat sa nakita. Bigla kasing may pumasok sa radio booth at malapitang binaril ng 2 beses sa mukha si Humalon. Ang gunman, hinablot pa ang suot na gintong kwintas ng broadcaster sa kasumibat. Sa iwalay nakuha ng CCTV sa labas ng radio booth, makikitang nakaluhod ng isang empleyado habang tinututukan ng baril. Ang nanutok, kasabwat ng bumaril kay Humalon. Mayroon din daw pangatlong salarin na nasa labas naman ng gate. Magkakasabay silang tumakas sakay ng motorsiklo. Isinugod sa ospital si Humalon pero dead on arrival. Pinuntahan ng News 5 ang pinangyarihan ng krimen. Taong 2014 pa raw pala nang iset up ng biktima ang bahagi ng kanyang bahay para magsilbing radio booth. Mula rito sa gate kung saan unang nakita yung mga sospek, wala ng 10 hakbang para marating naman itong radio booth kung saan madali lang din na isagawa yung krimen dahil pagbukas pa lamang ng pinto ay bubungad na kaagad yung biktima habang nagbo-broadcast dito sa maliit at typical na kwarto lamang na nasa mga 10 to 15 square meters ang sukat. Base sa investigasyon, nagpanggap pang humihingi lamang ng tulong ang mga sospek.
Allegedly, ang rason nila is magpapa-announce sila about a missing wallet, about a missing key. So yun yung naging rason nila para makapasok doon sa lugar. Ilan sa mga tinitig na motibo ng PNP ay ang trabaho ng biktima bilang radio broadcaster, ang tangkang pagpasok nito sa politika noong 2022 bilang konsehal ng bayan pero hindi pinalad, at pagnanakaw matapos kunin ng sospek ang kanyang gintong kwintas na nagkakahalaga ng 150,000 pesos. Hindi rin sinasantabi ang anggulong personal na galit, lalo't kinumpirma ng misis ni Humalon ang away sa lupa at negosyo. Matindi na kasi sir, kasi umaabot kasi sa point na ipa-vacate kami dito sa amin, dito sa lupa namin. Then aming finailan ng case, business competition lagyan yan sir. Kasi mayroon din silang registration. Oo. Dito sa Calamba sir, 3 ang registration, 3 ang sa amin. Hindi lang daw lubos maisip ng pamilya Humalon na itutumba ang radio announcer. Hindi sila naawa sa husband ko sir kasi PWD kasi siya. Magsaklay, magkrati siya. Hindi ko akalain na mayroon pang tao na kayang gumawa sa kanya. Sana makonsensya ka naman. Wala kang awa naman na pinatay yung husband ko. Kinundena ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpatay sa broadcaster. Utos niya sa PNP, agaran at masusing imbestigahan ang pamamaslang. Ganyan din ang panawagan ng mga mambabata sa Senado at Kamara. Nangako naman ang Department of Justice ng masinsinang investigasyon. Ang binuong Special Investigation Task Group Johnny Walker naglabas na nga ng computerized facial composite sketch ng isa sa mga sospek. Inaalam pa ang kanyang pangalan. Hawak na rin ng mga pulis ang ilang CCTV footage at ang sasakyang ginamit ng mga salarin. Maging si PNP Chief Benjamin Acorda Jr. hindi makapaniwala sa lantarang pagpatay. I was shocked. The way it was done is very blatant and talagang you can see that there is those who perpetrated, there is no remorse, there is no, parang manok na lang. That's how kumbaga basta pangit tingnan lawlessness talaga ang pinapakita doon. Handa naman ng PNP na magbigay ng seguridad sa pamilya ni Humalon. Ang National Union of Journalists of the Philippines o NUJP naman nagpahayag din ng pagkondena sa pagpaslang kay Humalon. Tiyempo pa raw na nangyari ang krimen sa parehong linggo kung kailan ginugunita pa naman ang International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. Julius, sa ngayon, nagpapatuloy yung mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad sa mga kinalat na checkpoint sa lugar habang nagpapatuloy pa rin yung pagtugis dito sa 3 nakatakas na sospek. Ayaw pa muna magbigay ng time frame ng mga pulis lalo't nahihirapan pa rin sila sa pagkakakilanlan ng mga sospek. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Kaugnay ng balitang iyan, nadagdag si Juan Humalon sa bilang ng mga pinatay na mamamahayag sa bansa. Sa loob ng 3 dekada, nasa 200 journalists na ang pinaslang. Sa datos ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP, pinakamaraming mamamahayag ang pinatay noong panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Bumalo ito sa 103. 32 sa kanila ay biktima ng 2009 Maguindanao Massacre. Sumatotal 199 ang naitalang media killings sa bansa simula noong 1986. 4 dyan ang sa ilalim ng Administrasyong Marcos, kabilang ang kina Percy Lapid at Humalon. Samantala, nitong November 2, inilabas ang 2023 Global Impunity Index o yung listahan ng mga bansa na hindi nabibigyan ng hustisya ang pagpatay sa mga mamamahayag. Pang-8 ang Pilipinas. Dead on the spot ang 4 na sakay ng isang kotse na sumalpok sa isang truck sa Antipolo. At sa tindi ng pagkakawasak sa kotse, tumagal ng 3 oras bago naalis ang bangkay ng mga biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Bumailalim sa sinalpok na truck ang kalahati ng kotseng ito. Nasa pool ng kotse ang likurang bahagi ng truck habang binabaybay ang Marcos Highway sa Antipolo City pasado 3:00 ng madaling araw kanina. Sa lakas ng impact, halos matanggal ang bubong ng kotse. Ang mga rumusbonding rescuer gumamit pa ng mechanical cutter para sirain ang bubong at pinto ng kotse at mailabas ang 4 na lalaking sakay nito. Tumagal ng 3 oras bago nakuha ang wala ng buhay ng mga biktima.
Kabilang sa nasawi ang driver ng kotse na si Juanito Cataylo, pinsan niyang si Kidrak Jan Magsino at mga kaibigang sina Lawrence Ivan Jose at Ireneo Balmonte. Sa inisyal na investigasyon ng galing daw sa eastbound lane ng Marcos Highway ang truck, nag-U-turn ito sa westbound lane at habang tumatakbo, bigla na lamang daw itong sinalpok ng isang maharurot na kotse. Pinag-aaralan na ng mga pulis ang video na pinost sa social media ng isa sa mga biktima. Makikitang mabilis ang takbo at rinig ang ingay ng kanilang kotse habang pababa ng sumulong highway. Inaalam natin kung ito rin yung mga oras bago nangyari yung insidente. Kasi it will relate to ano yung conditions nila at ano yung current na bago nangyari yung insidente. Ayon naman sa driver ng truck, sadyang mabilis ang kotse. Bigla lang may tumunog sa likuran ng truck. Tapos bumaba kami, nakapasok na yung kotse sa puwita ng truck. Hindi naman matanggap ng ina ng isa sa mga biktima at sinapit ng magkakaibigan. Inaya lang daw na magpinsan ng anak niyang si Lawrence Ivan na gumala ng 10 oras ng gabi. Natulog na yun eh. Tinawagan ng mga kaibigan. Hindi ko naman alam na tumakas sa bahay yan. Malalaman namin na aksidente na. Ang hirap. Di pwedeng tanggapin. Lalo pa ako. Mahal na mahal ko yung anak ko. Nakikipag-areglo na ang may-ari ng truck sa pamilya ng mga namatay sa disgrasya. Ang aming pong kumpanya ay handa naman tumulong kasi ito po ay buhay. Kaya nagbigay po yung aking boss ng na tutulong kami. Alauna ng hapon nang tuluyan ng matanggal ang truck sa Marcos Highway. Balik normal na ang daloy ng trapiko sa mga oras na yon. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Itinago sa pinadeliver na pagkain. Ganyan sinubukang ipuslit ng isang Chinese ang inihinalang shabu sa Pogo Hub sa Pasay na una nang niraid dahil sa pangtotorture umano sa kanilang mga empleyado. Nasa frontline na balitang yan si Marlene Alcaide. Nakatago pa sa loob ng pinadeliver na pagkain na ito ang nasabat na hinihinalang shabu sa isang Pogo Hub sa Pasay nitong Sabado. Ayon sa Pasay Police, nagsuspecha raw ang gwardya ng gusali nang magpa-deliver ng pagkain ang Chinese national at Pogo worker na si Peng Cheng. Meron silang functioning na mess hall or restaurant inside the building. So maybe it caused suspicion dun sa guard kasi may pagkain naman sa loob eh. Tapos nagpa-deliver pa rin siya. Dito na raw ininspeksyon ng gwardya ang delivery food at tumambad ang nakatagong hinihinalang shabu. Prior entering the said facility, chine-check kasi nung security personnel yun. Then undiscover na yung more or less 2 grams ng alleged shabu. Nasa halos 14,000 pesos ang halaga ng hinihinalang droga. Sa investigasyon ng pulis, lumalabas na galing daw ito sa isang drug personality sa Las Piñas. According to the delivery rider, pinick up niya yung pagkain from person and then delivered. Parang from person to person yung transaction. Hindi siya sa fast food. Arestado ang Pogo worker na si Cheng at mahaharap siya sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Bago ito, matatandaang ni-raid na rin ng mga otoridad ang naturang Pogo Hub na nakarehistro sa kumpanyang Smart Web Technology nitong Oktubre. Yan ay matapos mabisto ang umano'y human trafficking at pag-torture umano sa kanilang mga empleyado dahilan para i-revoke ng Pasay LGU ang kanilang business permit. Sa parehong Pogo Hub din na aktuhan ng mga ipupuslit sanang kontrabando nitong Biyernes. Kabilang ang alak na inilagay sa bote ng mineral water at sigarilyo na nasa loob ng cup noodles. Dahil dito, mas paigtingin pa raw ng lokal na pamahalaan ng Pasay ang pag-inspeksyon sa mga Pogo site. Sa ngayon, sa 26 na Pogo sa Pasay, 9 lang daw ang nakasunod sa kanilang requirements at muling binigyan ng permit para mag-operate. Kung meron silang ilalagay na mga hindi tama base doon sa naibigay na permit and kung makarinig kami talaga ng complaints, we can revoke their permits anytime. Nakikipagtulungan rin daw ang LGU kaugnay sa mga illegal na aktibidad ng Pogo sa syudad. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Kaugnay ng balitang yan, naghain na ng resolusyon sa Senado para imbestigahan ang naturang Pogo Hub sa Pasay. Nakatakda ring inspeksyonin ng Senate Committee on Women ang mismong Pogo site sa Biyernes. Makikipag-ugnay naman ang Department of Justice sa PAGCOR para maimbestigahan ito. Hinabol ng taong bayan ang riding in tandem na snatcher sa Maynila.
Hindi na naghabla ang biktima pero kulong pa rin ang dalawa. Wanted din sila para sa iba pang mga krimen. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Nakaano sa poste eh. Oo, nakaangkas. Naglalakad lang ang mag-asawang ito sa kanto ng Dasmariñas at Quintin Paredes sa Binondo, Maynila bandang alas 5 ng hapon nitong Undas, November 1. Sa gilid ng kalsada, makikita naman ang isang nakadilaw na motor at kasamahan nitong nasa sidewalk. Paglagpas ng mag-asawa sa dalawang lalaki, umandar ang nakamotor habang sinundan ng isa pa ang mag-asawa. Ilang saglit pa, bigla na lang hinablot ng lalaking nakasunod ang pouch ng babae at saka umangkas sa motor at tumakas. Sa isa pang kuha ng CCTV sa pulang tangka ng riding in tandem na i-overtake ang isang SUV para tumakas. Pero sumalpok sila sa isa pang kasulubong na sasakyan. Dahil dito, napilitan na ang dalawa na iwan ang kanilang motor at tumakbo na lang. Pero hinabol sila ng mga nakakita. Sa katabing kanto sa Yuchenko Street, nakunan kung paano tila nakipagpatintero mga suspect sa mga humabol sa kanila. Ang isa sa mga humahabol, binato pa ng traffic cone ang mga kawatan. Hindi na nakunan ng CCTV, pero nahuli rin kinalaunan ng mga humahabol ang dalawang sospek. Kinilala ang driver ng motor na si Christian Austria, 23 anyos. Habang ang backride naman niyang si Mark Louis Galvero alias Macmac ang humablot sa bag. Nabawi ang bag at ang laman nitong 18,000 pesos. Actually, itong si Macmac ang medyo may record na sa amin na snatching sa robbery. So, pabalik-balik na lang din po yan. Ayon sa mga sospek, gipit sila kaya nagawang mang-snatch. May sait din po kasi yung anak ko, ma'am. Ilang araw na po, 2 araw na po hindi nakakainom ng gamot. Humihingi po kami ng tawad dun sa nabiktima po namin, sana po mapatawad din po kami. Hindi na nagsampa ng reklamo ang biktima. Makakalaya na sana ang mga sospek pero sa kulungan pa rin ang bagsak nila. Napag-alaman kasing may iba pa silang kaso. Yung alias Macmac po, robbery din po. Tapos yung isa si Austria, sa drugs po. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Wala raw dapat ikabahala si Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi naman daw totoong may kudeta sa hanay ng AFP laban sa kanyang administrasyon. Burin daw ang suporta sa kanya ng PNP. Nasa frontline na balitang yan si Jenny Don. Muling tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na walang dapat ikabahala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga ugong-ugong ng kudeta laban sa kanyang administrasyon. Paliwanag ni AFP spokesperson Colonel Medal Aguilar, bagamat totoong may kumausap sa ilang sundalo na lumahok sa pagkilos laban sa Pangulo, wala naman daw nabubong aktwal na destabilisasyon. Wala lang po ito sa ngayon. Patuloy naman po yung pag-ikot at pagsasagawa ng diseminasyon ng mga impormasyon with this event. We are very confident na wala talagang problema po. Wala pong any attempt to destabilize or there is no plot to destabilize the Marcos government. Nitong weekend, nilinaw ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. na mali ang naging intindi ng ilan sa kanya naging talumpati sa Joint Change of Command at Chief of Office ceremony sa Zamboanga City noong Biyernes. It was taken out of context, no? Yung sinabi ko, I did not mention about destabilization plot. Kasi pag sinabi nating plot, parang plano na ito na i-execute na lang, no? So, ang sinabi ko during my statement was that may mga naririnig tayo na mga ugong-ugong ng mga destabilization efforts, no? Yun yung specific word na ginamit ko. So I did not use the word plot. Ayon kay Browner, September 21 pa nang umugong panghihikayat sa mga sundalo na sumama sa mga pagkilos laban sa Pangulo, kasabayan ng martial law anniversary. Sa panig naman ng Philippine National Police, siniguro ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr. na wala ring namumuong kuplat sa loob ng kanilang organisasyon. Bagamat aminado si Acorda na naging kontrobersyal sa mga pulis ang panukalang pag-amyenda sa pension system ng militar at uniformed personnel. Nilinaw ng hepe na naayos na nila ito. There were some issues about the MUP. Some sectors tried to weaponize it. Pag nagmi-meeting kami, tinatanong niya kumusta yung kapulisan natin. And napag-uusapan naman and all these issues are properly addressed and there is no reason para magiging demoralized or for the PNP members na maging aktibo or mag-participate sa mga destabilization. Wala pang pahayag ang palasyo kaugnay sa umunoy kudeta. Nagbabalita mula sa frontline. Jenny Dongon, News 5.
Aminado si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na malabo pang maabot ang 20 pesos na kada kilo ng bigas na pangako ni Pangulong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Sa kanyang unang press briefing sa Department of Agriculture, mismong si Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na ang nagsabing hindi pa posible ang 20 pesos na presyo ng bigas ngayon. Today that is not possible, but with yung directive ni Presidente to modernize, irrigate, use the right seeds and mechanize and all of that, maraming gagawin. We are getting ready to do our best to try to make rice affordable. Kaya ng bulsa ng mamamayan. Ayon pa kay Laurel, aspiration o hangarin pa lang naman ang naturang presyuhan na ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 elections campaign. Matatagalan aniya bago maging moderno ang pagsasaka sa bansa na magpapalakas ng ating produksyon. Dagdag pa raw dyan ang mataas na presyo sa world market at banta ng El Nino at gyera sa ibang bansa. Hindi naman tinukoy ni Laurel kung magkano ang posibleng ibababa ng presyo. Susunod rin daw ang kalihim sa marching order ng Pangulo na pataasin ang produksyon sa lahat ng sektor. Buwelta naman niya sa mga akusasyong isusulong ang importasyon. Hindi ako pro-importation. I am pro-production. I'm a producer in my past life. While I import, but I produce a lot more. So I believe in the Filipinos can produce more. But then we really have to import when it is needed. Bukod dyan, inatasan daw siya ni PBBM na ituloy ang laban sa smuggling at hoarding. Gayon din ang umano'y korupsyon sa kagawaran. Pero wala pa naman munang balasahan ngayon. I don't have any real hand proof. I will be creating my own intelligence group. So we will be, one of the directives also ni Presidente is to, kung may dumi dyan, clean it up. Sinalubong din ang protesta ang unang araw ni Laurel sa DA. Ang pagtatalaga po sa kanya bilang DA Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos ay bilang pabuya doon sa kanyang kontribusyon nung panahon ng eleksyon na naglaan po siya ng 30 million pesos. Pinabulaan na naman niya ng kalihim. Definitely there's no payback. As I said, sacrifice na rin ito. It's just not for country talaga. Sagot pa niya sa mga nagsasabing pansariling interes daw ang isusulong niya sa ahensya. Divest na ako, no? No more interest in all the companies that I used to own. DA is a full-time job. I have no time to do anything else. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Inalis na ng Malacanang ang suspensyon kay LTFRB Chief Teofilo Guadis III. Pero ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, hindi ito nangangahulugang absuelto na si Guadis sa investigasyon sa katiwalian. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Balik na sa pwesto simula ngayong araw si Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Teofilo Guadis III. Ayon sa Office of the Executive Secretary, wala nang dahilan para suspindihin si Guadis. Ito ay matapos bawiin ng kanyang dating executive assistant na si Jeffrey Tumbado ang akusasyong sangkot siya sa katiwalian sa LTFRB. Halos isang buwan ding sinuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos ang LTFRB chief dahil sa akusasyon ng multi-million peso scam sa pagbebenta niya ng prangkisa at ruta sa ahensya. Inakusahan pa ngang abot hanggang Malacanang ang katiwalian. Sa isang pahayag, nagpasalamat si Guadis kay Pangulong Marcos sa pagbalik sa kanya sa pwesto. Nangako siyang paiiralin ang pinakamataas na pamantayan ng integridad, pagiging transparent, pagkakaroon ng maayos na pagpapatakbo sa LTFRB. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, importanteng may hepe na ulit ang LTFRB. Malapit na rin kasi ang December 31 deadline sa pagtatayo ng mga kooperatiba ng mga jeepney driver at operator para sa PUV modernization program. Sabi ko nga sa kanya, sige, let's do what we need to do, no? Because one of the deadlines is yung consolidation, no? Industry consolidation, which we want this to happen before the end of the year kasi we're not extending deadlines anymore. Pero hindi raw nangangahulugan lusot na si Guadis sa mga ipinupukol sa kanya. Meron pa rin namang ongoing investigation, no? ang NBI, no? So
depende kung ano maging result ng investigation ng NBI, no? We'll make a decision. No? But since we need a chairman, no, for LTFRB, no? Kailangan, kasi daming trabaho niyan eh. Dismayado naman ang grupong Manibela sa pagbalik ni Guadi sa pwesto. Hihingi raw sila ng dialogo sa Kongreso kaugnay nito. Parang merong cover up po dito. May mga pinagtatakpan po ba tayo rito kung bakit ibinabalik na natin dun sa kanyang posisyon, dating posisyon. At bakit po ganun napakabilis? Wala pa tayong naipapakitang mga pagsusuri o resulta ng investigasyon, ibinabalik na po natin yung taong inaakusahan. Tumanggi naman magkomento si Tumbado kaugnay ng pagbalik kay Guadis. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Susunod, Israel patuloy ang airstrike sa Gaza Strip. Mahigit 100 Pilipino bigong makatawid ngayong araw sa Rafah border crossing papunta ng Egypt. Exclusive, lalaking nagbenta ng nakaw na relo timbog sa entrapment operation. At pusang natutulog lang sa gate, pasimpleng ninakaw ng isang lalaki. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mas tumitindi ang digmaan sa Hamas at pati ang bakbakan ng Israel at Hezbollah. May banta rin ng Hezbollah sa Israeli forces. Nasa frontline na balitang yan si Mean Los Baños. Magbabayad ang Israel. Yan ang banta ng Iran-backed Lebanese militant group na Hezbollah sa Israel. Kasunod ito ng pagkamatay ng 3 bata sa airstrike ng Israeli forces sa southern Lebanon. Lumalala na rin kasi ang palitan ng bomba ng 2 kampo, lalo't suportado ng Hezbollah ang grupong Hamas. Ayon nga sa Israel, napasabog na nila ang ilang hideout ng Hezbollah. Pinag-aralan nilang mabuti ang mga pag-atake na base sa kanilang nakalap na intelligence reports. Hindi naman natitinag ang Hezbollah sa opensiba ng Israel. Pinagbobomba nila ang mga militar na nakabantay sa border. Nauna nang nagbanta ang Hezbollah sa Amerika na kaalyado ng Israel na posibleng lumawak pa ang digmaan. Yan ay kung hindi itigil ng Israel ang pagsalakay sa Gaza Strip. Nakipagpulong din itong weekend si US Secretary of State Antony Blinken kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu para manawagan ng tigil putukan o ceasefire. Pero tinabla lang yan ni Netanyahu. Anya, walang ceasefire hanggat hindi pinakakawala ng higit 200 hostage. Nasa Turkey naman ngayon si Blinken para sa pulong kay Turkish counterpart Hakan Fidan. Sesentro ito sa pagpigil ng mas malaking gulo sa rehiyon at pagsusulong ng tigil putukan. Tumungo rin siya sa West Bank at Iraq para sa pakikipag-usap sa Palestinian authorities. Sa paggulong ng mga negosasyon, walang awat pa rin ang pagkapalipad ng missile ng Hamas sa Israel. Gayun din ang ganting bomba at airstrike ng Israel sa Hamas sa Gaza Strip. Umakyat na nga sa higit 7,700 Palestino ang patay sa Gaza, habang higit 24,000 ang sugatan. Marami rin ang mga nawawala. Sabi naman ng Israel, may bukas na humanitarian corridor o ligtas sa daanan sa tibok ng Gaza sa mga gustong lumikas. Muli rin silang nanawagan sa mga residente na umalis sa lugar. Nanawagan naman ulit si Pope Francis na itigil na ang bakbakan. Pagdidiin pa niya, please stop in the name of God. Nagbabalita mula sa Frontline. Mean Los Baños, News 5. Napurnada ang pagtawid ng mahigit 100 Pinoy sa Rafah crossing papuntang Egypt. Kaya hanggang ngayon, ipit sila sa gyera. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Tanaw na ang Egypt pero hindi pa rin nakatatawid sa Rafah crossing ang 134 na Pilipinong nasa Gaza. 2 lang sa kanila ang una ng pinayagang makatawid. Ang iba ay paalis na sana ngayong araw pero napurnada pa. Paliwanag ng Department of Foreign Affairs,
nakamamatay pang tumawid dahil patuloy ang pag-atake ng militanteng grupong Hamas. Ang problema, hindi sabay-sabay makakalusot yan by batches. Isa pa, hindi lahat gusto tumawid ngayon kasi hindi kasama yung Palestinian spouses. Paglagpas ng border, sasalubungin sila ng Embahada ng Pilipinas sa Egypt at sa loob lang ng 3 araw ay pauuwiin na sa Pilipinas. Kanina, balik bansa na ang 23 nating kababayan mula Israel, kabilang ang isang sanggol. Abo naman nang naiuwi ang Pinay na si Grace Cabrera. Isa siya sa 4 na Pilipinong napatay sa giyera ng Hamas at Israel. Ito ang realidad na mahirap pero kailangang tanggapin ng kanyang pamilya. Talagang hindi mo matanggap. Para sa amin talaga, buhay pa si Grace. Iuuwi ang abo ni Grace sa Apalit, Pampanga. Kahapon naman sabay inilibing ang 2 pang Pinoy na napatay sa giyera. Umaga inihatid sa kanyang huling hantungan sa Cadiz City si Loretta Alacre. Habang kinahaponan naman inilibing ang caregiver na si Angeline Aguirre sa San Carlos, Pangasinan. Sasagutin ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang funeral at burial assistance. Kinumpirma rin ng Israeli government na magbibigay sila ng lifetime financial grants sa naulilang pamilya ng mga pumanaw na OFW. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Hola mga kapatid, nagsalita na ang actress-host si Alex Gonzaga tungkol sa kanyang second miscarriage. Sa vlog nga ng kanyang kapatid at ate na si Tony Gonzaga, ni-reveal ni Alex sa sinusubukan nga nila ng kanyang mister na si Mikey Murada na mag-in vitro fertilization o IVF. Pero noong nakaraang buwan lang, muli po siyang nakunan. Revelation ni Alex, gustong-gusto na niyang magkaanak, kasunod na rin ang pressure sa kanya ng mga tao. Sa ngayon, pinagdarasal na lang niya ang nangyari sa kanya. October 2021 lang nang unang nakunan si Alex. Ito naman po, angat ang ganda ni Michelle D sa kanyang Road to the Crown sa Miss Universe 2023 sa El Salvador. Bukod sa mga pasabog na rampa ng Pinay, kaabang-abang din ang magiging format ng Miss U ngayong taon. Narito ang report. Category is Filipina Eleganza. Yan ang rampa ng ating very own Miss Universe Philippines Michelle D sa El Salvador over the weekend. Sa kanyang 3rd day sa kompetisyon, angat ang ganda ng Pinay sa kanyang flowy green dress at Solahia bag. Ang total package, freshness lang ang labanan. Bago yan, pinusuan din ng pageant fans ang oozing aurahan ni Michelle sa kanyang MUBA makeup photo shoot sesh. Bukod sa looks ni Michelle at ng iba pang kandidata, much awaited din ang magiging format ng Miss Universe ngayong taon. Ang peg, gulatin mo sila! What about the format? Top 20, top 15, top 16? Maybe that a day or two. All right. I think people will be happy. All right. But you guys are going to be very happy, I'll say that. Happy. There are going to be some changes, as always. With John Legend performing, which is going to be exciting. Nasa El Salvador na rin ang pageant aficionado at vlogger na si Adam Henato na chinika ang feel sa El Salvador leading up to D-Day. Feeling ko big deal sa kanila yon kasi bawat karatula, bawat street na pinupuntahan ko may signage at pinopromote ang Miss Universe sa El Salvador. Magical El Salvador, Miss Universe in Magical El Salvador. Yan ang tagline nila dito. Sa edisyon ng kompetisyon this year, front runner si Michelle. Pero matunog din sila Miss Nicaragua, Miss Thailand, Miss Ukraine, ang ka-lookalike ni Pia Wurtzbach na si Miss India at si Miss Mexico. Apart from Nicaragua, binabantayan ko si Mexico. Si Miss Mexico nag-compete na yan, pageant veteran na yan, nag-compete na yan sa isang international pageant dito sa Manila 4 years ago. Sa kabila ng malalakas na kandidata, solido naman ang panawagan ng mga Pinoy sa bayanihan. Kaya nauuna pa rin ang Pilipinas sa Voice for Change voting. And I just wanted to remind all of you to please download the Miss Universe app to help all of us get to the semi-finals at the upcoming Miss Universe. Don't forget to vote for Philippines. Let's show the universe what true bayanihan means. Susunod,
Senior House Deputy Speaker Don Gonzales nagbitiw sa PDP laban matapos isiwalat ang sumisira umano sa imahe ng Kamara. I will resign now as member and officer of PDP Laban. The former President Rodrigo Roa Duterte, the one who said that, Mr. Chairman. 4 na taong gulang na babae hinostage sa paliparan sa Germany. At bagong maaksyong eksena sa Batang Quiapo ipinasilip. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. PDP. Naisapinal na ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Maharlika Investment Fund. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo niyan sa kanyang social media pages. Ayon sa Pangulo, ang sunod naman nilang gagawin ay ang agarang pagtatatag sa corporate structure ng MIF para tuluyan ng maging operational ang investment fund. Noong Agosto, inilabas ang IRR ng MIF. Pero pinasuspindi ng Pangulo ang pagpapatupad nito dahil kailangan daw itong pag-aralan pa ng maigi. Nagbitiw sa PDP Laban si Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales sa gitna ng sesyon sa plenaryo para sa pagkakaisa at suporta sa liderato ng Kamara. Live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Marian, bakit biglang nagbitiw si Congressman Gonzales? Julius, wala pang ang opisyal na pahayag dyan si Senior Deputy Speaker Don Gonzales pero nagbitiw nga siya sa PDP Laban kasunod ng kanyang pahayag na pinapangalanan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na binabahira ng masama ang integridad ng institusyon. Sa pagbabalik ng sesyon ng Kamara ngayong araw, isinalang agad sa plenaryo ang pag-a-adopt ng resolusyong nagpapatibay sa integridad at karangalan ng Kamara, gayon din sa pagsusulong ng pagkakaisa at suporta sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Kinonvert ang Kamara bilang isang Committee of the Whole para talakayin ang resolusyon, bagay na kinuwestiyon ni Albay Representative Edsel Lagman. For the record, what recent events transpired subverting the integrity of the House of Representatives to merit the consideration of this resolution? Well, Mr. Chairman, I believe, as you know, during the break, there were threats against one of our House members and the House itself. Naungkat sa plenaryo ang pagbabanta sa buhay ni Representative Franz Castro. Nabanggit ito sa isang di muna tinukoy na panayam kung saan nadungisan din umano ang imahe ng Kamara. I could not give you the exact date, but I understand that it was done on a certain TV network, and some words were said to malign the reputation of our institution. Inilatag din ni Senior Deputy Speaker Don Gonzales ang ilang pangit na pagsasalarawan sa Kamara sa nasabing panayam. I hate to say this, Mr. Chairman, but when I heard the word rotten, of course, I felt bad regarding Mr. Chairman. I also would feel bad hearing that accusation that the House is rotten. But may we know who uttered that statement? Was it a comic or a leader or previous leader of this country? Sa gitna ng sesyon, derechahan ng pinangalanan ni Gonzales si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa paninira sa imahe ng Kamara, sabay resign bilang miyembro ng PDP Laban. Before I will answer, I will resign now as member and officer of PDP Laban. The former President Rodrigo Roa Duterte, the one who said that, Mr. Chairman. He has said so many derisive utterances before, and he must answer for all of this, and I fully support this resolution, Mr. Chairman.
And that statement is also an accusation of the leadership of Speaker Martin Romualdez. And for that reason, I truly support this resolution. Thank you, Mr. Speaker. Sa naging talumpati naman ni Speaker Martin Romualdez, pinunto niya na trabaho lang, walang personalan. Tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Itindig ako tayong lahat para sa kapakanan ng bayan. Matatanda ang tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Kongreso na pinakabulok na institusyon sa bansa sa panayam sa SMNI Network. Kasunod ito ng pagharang ng Makabayan Bloc at liderato ng Kamara sa 650 million pesos na confidential funds na hinihingi ng DepEd at ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Julius, kapansin-pansin nga na isa sa mga hindi pumirma sa resolusyon ay ang kilalang kaalyado ng mga Duterte na si Deputy Speaker at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ito'y kahit pa naghayag na rin nga ng suporta ang kanyang partido na Lakas CMD sa liderato. Ayon doon sa kampo na Arroyo ay nasa labas pa ng bansa ang dating Pangulo, pero tulad ng kanyang mga naunang pahayag ay sinusuportahan daw ni Arroyo ang kampo o ang liderato ni Speaker Romualdez. Balik sa'yo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Epektibo na po sa susunod na linggo ang mas mataas na multa para sa mga illegal na dumaraan sa EDSA busway. Simula November 13, 5,000 piso na ang multa para sa first offense. 10,000 piso naman sa second offense na may kasamang 1-month suspension ng driver's license at mandatory road safety seminar. Sa third offense, 20,000 at 1-year suspension ng lisensya. Pag ika-apat na, 30,000 pesos ang multa at babawiin na ang lisensya. 1,000 piso lang doon ang multa sa mga lumalabag. Bukod sa city buses, pwede lang dumaan sa busway ang mga ambulansya at mga government vehicle. Marami rin po akong nakikita at report sa amin na may mga tumatakbo or hindi tumitigil pag pinapara. Asahan po ninyo na yan po ay aming i-report sa LTO. At yung penalty po ay i-attach natin doon sa may-ari ng motorsiklo. So, hindi pa rin po kayo makakalusok. What's up mga kapatid? Pagkatapos ng 7 buwan, nagbabalik ang PBA. Nagbukas ng panibagong season ng Liga kahapon kung saan naganap ang paggawad ng Leo Awards at buhay naman ng bakbakan ng Magnolia Hotshots at TNT Tropang Giga. Narito ang aking report. Pagkatapos ng hiatus para bigyan daan ng FIBA World Cup, nagbabalik ang Pinoy basketball action sa pagbubukas ng PBA Commissioner's Cup sa Araneta Coliseum. Sinimula ng grand opening ng Season 48 sa paggawad ng annual PBA Leo Awards. Nakuha ni NLEX Road Warrior Kevin Alas ang Sportsmanship Award. Most Improved Player naman si Maverick Ahanmisi. Habang Rookie of the Year si Converge Fiber Xer stalwart Justin Arana. Hindi talaga ako makapaniwala kasi syempre lahat naman namin deserve yung award na to, pero yun nga, sobrang saya ko ngayon and syempre dedicate ko to sa mami ko. Syempre siya yung nandyan since day 1 ko, siya yung naniwala sa akin. For the 7th time! Pinatunayan naman ni San Miguel Beerman star Junmar Fajardo ang kakaiba niyang kalibre sa ika-7 niyang Most Valuable Player Award. Malaking confidence boost ito para kay Junmar na minsan na raw inisip na babagsak ang kanyang career dahil sa MCL injury. Hindi ko malalampasan yun kundi dahil sa mga tao na tumulong sa akin at nag-guide sa akin. So, thankful ako sa kanila. Pero hindi niya na kompleto. Pagkatapos ng festivities, nagharap agad ang Magnolia Hotshots sa TNT Tropang Giga para sa unang laban ng conference. Dinomina ng Hotshots ang Tropang Giga na kulang ng ilang key players dahil sa injury. Sa kabila ng 37-point performance ni TNT import Quincy Miller na naig pa rin ang Magnolia. Final score 110-102. Standout para sa Magnolia ang import nilang si Tyler Bay na kumamada ng 31 points at 20 rebounds. We need to be consistent, especially on the first half where we're leading the game, but mayroon kaming nagta-time na relax kami. So that's the time na they have the rallies or mayroon silang mga yung mga mental lapses.
Tuloy ang PBA action sa Miyerkules, November 8 sa PhilSports Arena. Unang magbabakbakan ng Blackwater Bossing kontra Converge. Susunod dyan ang Meralco Bolts kontra Rain or Shine Elasto Painters. Sa UAAP naman tinalo ng UE Red Warriors ang FU Tamaraws in overtime kahapon din, 87-86. Nagpakitang gilas si Ray Ramogat na nagpakawala ng 34 points. Ito ang unang beses na may UE Red Warrior na pumuntos ng more than 30 since Alvin Pasaol noong 2018. Malaking panalo ito para sa UE dahil tied na sila sa Ateneo sa 5th place ng standings. At sa pangalawang laro naman, nakabawi ang DLSU Green Archers sa UP Fighting Maroons. Nangalabaw na naman si Kevin Kiambao na nagtala ng 22 points and 12 rebounds. Umakyat ang Green Archers to 7-3 habang ang UP naman ay first pa din pero tied na sila ng NU Bulldogs. Habang palapit ng UAAP sa Final Four, mas nagiging crucial ang mga laro. May 4 games tayo sa Wednesday mga kapatid at siguradong exciting na naman lahat yan. Huwag kayong alis, sports pa tayo mamaya. Susunod, 7 helicopter ibibigay raw ng India sa Pilipinas para magamit sa kalamidad. At pagnanakaw sa isang pusa sa Pasig sa pool sa CCTV. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Magsusupply ng hindi bababa sa 7 helicopter ang gobyerno ng India sa Pilipinas. Ay kay Pangulong Bongbong Marcos, inalok ito ng Indian Ambassador na si Shambhu Kumaran noong nakarang linggo sa meeting sa Malacanang. Tulong daw ito ng India para may magamit ang bansa sa kalamidad. Bukod doon, gagamitin din ito ng Philippine Coast Guard para sa mga rescue operation at sa iba't ibang humanitarian services. Dagdag pa ng Pangulo, malaking ambag ang mga helicopter para palakasin ang kakayahan ng bansa pagdating sa maritime operations. Nakatakdang bumisita sa Pilipinas sa Biyernes ang presidente ng Timor-Leste na si Jose Ramos Horta. Ayon sa Malacanang, layon ng state visit na mapalakas pa ang bilateral relations ng dalawang bansa. Kabilang sa mga inaasahang tatalakayin ang usapin sa politika, edukasyon at economic partnerships. Matatandaang nagpahayag noon ng suporta si Pangulong Bongbong Marcos para sa full membership ng Timor-Leste sa ASEAN. Hindi naman nabanggit kung pag-uusapan din ba si dating Negros Oriental Representative Arnie Tevez na kamakailan ay humiling ng political asylum sa Timor-Leste pero hindi napagbigyan. Pinaimbestigahan ng PNP ang mga espiyang Chinese dito sa Pilipinas na kung tawagi sleeper cells. Galing yan sa Facebook post si dating DILG Secretary Rafael Alunan III. Sinabi niya kasing merong mga Chinese sleeper cells sa bansa na hindi pa kumikilos dahil wala pa namang utos. Konektado raw ito sa isyu ng West Philippine Sea at ang kaliwat ka ng mga krimen na sangkot ang mga Chinese. Pero mariin niyang itinanggi at kinundena ng embahada ng China at sinabing walang basihan ang paratang. Ayon naman kay NCRPO Director Brigadier General Jose Melencio Nartatis Jr., hindi pa kumpirmado ang ginawang assessment ni Alunan pero susuyurin daw ng PNP ang mga POGO operator sa bansa. It is premature, no? But be that as it may, the police are investigating and or tinitignan lahat ng anggulo. We are gearing to the investigation and or taking a look at all the POGO, whether legal or illegal. Susunod, News 5 exclusive. Nagbenta ng nakaw na relo, arestado dahil ang totoong may-ari ang nagpanggap na buyer. At silipin ang umatikabo at panibagong bakbakan na dapat ninyong abangan sa Batang Quiapo. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Umakyat na sa 158
ang patay sa lindol sa Nepal. Ang mga bangkay sunod-sunod nang ikinikremate bilang bahagi ng tradisyon ng mga Hindu. Daan-daan naman ang sugatan at nasa ospital pa rin hanggang ngayon. Biyernes ng gabi nang tumama ang magnitude 6.4 na lindol sa kanlurang bahagi ng Nepal. Halos mapulbos ang mga bahay sa lakas ng pagyanig. Sa ngayon, patuloy ang paglilinis sa mga gumuhong gusali, pati ang paghahanap sa mga na-trap. Patuloy din ang pagdating ng tulong mula sa gobyerno at iba't ibang bansa. Pansamantalang pinasara ang Hamburg Airport sa Germany dahil sa hostage-taking doon. Isang kotse ang dire-diretso sa gate ng paliparan at huminto sa ilalim ng isang eroplano. Sakay ng kotse ang isang lalaki at ang kanyang hostage na 4 na taong gulang na babae. Pinagindala ang may dalang baril at pampasabog ang lalaki. Tumagal ng 18 oras ang hostage-taking bago na iligtas ang biktima at nahuli ang suspect. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Higit 34,000 na pasahero ang naapektuhan matapos ma-delay ang halos 300 flights. Timbog sa entrapment operation ang isang lalaki na nagbenta ng nakaw na relo. Ang katransaksyon niya ang mismong nanakawan ng relo. Pero depensa ng suspect, galing sa supplier ang kanyang ibinenta. Sa frontline ng balitang yan, si Brian Basa, exclusive. Sa coffee shop na ito sa Las Piñas, napiling magkita ng babae at lalaking ito. Dito babayaran ng babae ang bibilhin niyang relong nagkakahalagang 74,000 pesos mula sa lalaki. Nang naiabot na ang relo at natapos na ang lalaki sa pagbibilang ng bayad, nilapitan siya ng mga otoridad. Gusto niya, sama ko na sabi ng mga isa. Ang ibinenta kasing relo ng suspect, nakaw pala at ang totoong may-ari, ang mismong babaeng kausap niya. Kwento ng biktimang si Bernadette, isa lang ito sa 4 na relong nawala matapos mabiktima ng dugu-dugugang ang kanyang kasambahay noong Setyembre. 2:30 PM na tumatawag ulit. Doon niya na sinabi na o sige, kung ikaw talaga yung assistant ma'am, yung pangalan ng kapatid niya. So doon na hindi na nakasagot. So binabaan siya. Bukod sa 4 na relong nagkakahalagang nasa halos 300,000 piso, may 72,000 pesos pang tinangay ang mga kawatan. Kinutuban siyang lilitaw sa online buy and sell ang kanyang mga relo. Hanggang nitong Biyernes, nakita niya ang isa sa kanyang mga hinahanap. Ito, Facebook Marketplace. Alam mo yung wala lang, parang posible naman dito Marketplace, lahat ng tao nakita. Pero sige, tsempuhan na, uy, tapos biglang may serial number. Oh, tapos chinek ko talaga yung serial number kasi nasa amin yung mga box eh. Dito na ikinasa ang entrapment operation laban sa seller. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect pero ayon sa Las Piñas Police, iginiit nito na kinuha lang niya mula sa supplier ang relo. Patuloy ang pagsisiyasat. Sa ngayon, mahaharap siya sa reklamong paglabag sa anti-fencing law. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, natapos ang W16 antes ni Alex Ayala sa semifinals nang maisahan siya ni Gabriela Knutson. Ranked 193rd sa mundo, kinuha ni Ayala ang first set 6-2. Pero nakabawi naman agad si Knutson na sinungkit ang sunod na 2 sets 6-3 at 6-1. Nanalo ng 40 receiving points ang Czech sa 28 naman ng Pinay. Nonetheless, maganda pa din ang naging performance ng pambato natin at nakafocus na agad si Ayala sa W40 Petange sa Luxembourg na magsisimula sa November 13. At balik basketball naman tayo. Makikipag-meeting si Coach Tim Cone kasama si SBP President Al Panlilio para sa future ng Gilas Pilipinas. Kinlaro naman ni Coach Tim na walang kinalaman ng head coaching stint ng koponan sa meeting. Gusto lang daw kunin ni Panlilio ang insights ni Cone tungkol sa programa moving forward. Sa February ang unang window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers at sa July naman ang Olympic qualifying tournament. Madami tayong dapat abangan sa mga susunod na buwan with regards to Gilas, pero maganda din makita na magiging active pa din si Coach Tim Cone sa future ng ating national team. It's your sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Susunod, pagnanakaw sa alagang pusa sa Pasig, sa pool sa CCTV. Silipin na ang White Christmas feels sa San Pablo City sa Laguna. At Kyla Estrada feeling pressure daw sa dagsa ng papuring na tatanggap sa husay sa pag-arte. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Sa CCTV ang pagtangay sa isang mamahaling pusa sa labas ng bahay sa Pasig City. Ang suspect notorious na palang magnanakaw. Nasa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista. Nagpapahinga ang pusang ito sa gate ng bahay ng kanyang amo sa Barangay Kalawaan, Pasig City, 8:30 ng gabi noong November 2, nang bigla siyang lapitan ng isang lalaki. Hinimas-himas ng lalaki ang pusa, pero hindi lang pala siya simpleng animal lover. Sa mas malinaw na kuha ng CCTV, huli sa akto ang pagkarga at pagtangay niya sa pusa. Nakita pa ng isang motorista ang pagnanakaw. Ang tinangay na pusa ang higit 1 taong gulang na Persian Himalayan cat na si Yuzu. Ayon sa may-ari ng pusa na si Lara, nagising na lang siya na wala na ang pusa. Isa si Yuzu sa 8 pusa at 2 asong inalagaan niya at itinuturing na anak. Kaya ganun na lang ang pag-aalala niya na may tumangay sa alaga. Yun na yung moment na kinuha talaga siya. So asa na siya? Paano na siya? Kumakain ba siya? Yung mga ganong thoughts, sabay-sabay na. Agad inireport ni Lara sa barangay ang insidente pero wala raw nangyari kaya dumiretso siya sa City Hall. Hindi pinayagang isapubliko ng City Hall ang kuha ng CCTV pero ipinakita raw kay Lara na nahagip ang suspect sa kanilang barangay sakay ng tricycle. May kasabwat din daw itong 4 na lalaki. Gitna ng tulay, may tumigil na tricycle. Sumakay siya doon. Tapos doon na nagpumiglas si Yuzu. Nag-start siya nagpumiglas. Tapos nakawala siya. Tumakbo pa siya pabalik. Nagganon-ganon siya. And then eventually, tumalon siya doon sa may ledge ng tulay. Pero ang next na doon is yung ilog na. So nag-stop siya doon. So nakuha ulit siya. May nakakilala raw sa suspect dahil sa kuha ng CCTV sa labas ng bahay ni Lara. Kinilala siya na si John Mamaril, residente sa Barangay Santo Tomas. Ayon sa barangay, may history ng pagnanakaw at sangkot din sa illegal na droga ang suspect. Nakalulungkot nga na paulit-ulit, nasa watchlist nga namin yun. Hinako na bisikleta. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy yung ganun. Opo, may minsan halaman. 2 beses na raw pinuntahan ng mga tanod ang bahay ng suspect. Pero bang wala siya doon ng panahon na yun. Tapos binalikan po kanina, pero nakatakbo din doon sa area nila nakatawid ng creek. Nagpakalat na ng poster si Lara para matunton ang tinangay na pusa. Patuloy ding hinahanap ang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Feeling the good pressure na raw ang showbiz legacy na si Kyla Estrada matapos ang sunod-sunod na araw niyang pagtitrending sa linlang at sa kapatid serye na Can't Buy Me Love. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 digital producer Von Berenario. Pero kung talagang desidido ka nang hindi mo babawiin. From Bettina sa Can't Buy Me Love. Kung merong kailangan isusi, yan yung panty mo! To Sylvia sa linlang. Talagang hindi pa kakabog sa aktingan ng always trending sa galing na si Kyla Estrada. I'm super happy and I'm very grateful. Alam mo yung parang sobrang overwhelming lang nung feeling but in a good way. You know, I'm very happy because na-appreciate ng mga tao yung roles na ginampanan ko. Dahil sa mga papuring natatanggap, si Kyla mas pressure tuloy sa trabaho. Medyo nape-pressure din ako ng konti. Sa totoo lang, medyo nakaka-pressure siya ng konti. But I think it's good pressure. You know, it's something that is motivating me every day to do and to give my best. Speaking of best, kanino pa ba magmamana ng husay si Kyla kundi sa kanyang multi-awarded na mga magulang na sina Janice de Belen at John Estrada? You know, she mentioned naman that she's proud of me, so I'm happy. Dad naman called me, nagtataka siya kung ano nangyayari. Parang kinabahan pa siya, bakit ka nagta-trending sa ano? May ganun siyang feeling. So, nakakatawa lang. I'm just happy that
they're proud of me. Ano pa nga bang aabangan kay Kyla sa Can't Buy Me Love? At talaga bang magbabalik siya sa linlang? Well, without spoiling anything, definitely marami pa kayong aabangan sa linlang. What's great about Can't Buy Me Love is that there's so many mysteries na naka-open lang, yung hindi pa nasusolve. And so I feel like that's one of the exciting things about our show. Hindi mo ako mabigyan ng... More of Kyla Estrada sa linlang ng Prime Video at syempre sa Can't Buy Me Love, Lunes hanggang Biyernes, 8:45 PM sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Umaatikabong aksyon ang dapat abangan sa bagong pakikipagbakbakan ni Tanggol sa Batang Quiapo. Hindi ko ba nakukonsensya sa ginagawa mo? Habang nandito tayo sa mundong ibabaw, kailangan mo makipag-unahan. Tayo ang papatay o tayo ang papatay sa kanila. Sa kanilang bagong misyon bilang mga hitman mula sa kulungan, naipit sila Bubbles played by Ivana Alawi at Tanggol na role ni Coco Martin sa gulo ng mga pulis at sindikato. Ang bakbakan sa Maynila, dumiretso naman sa probinsya sa paglalay low muna ni Tanggol at Bubbles. Magkakatuluyan kaya sila? Nako, paano na si Lovie Poe aka Mokang? Tutukan ng mas titindi pang mga tagpo Lunes hanggang Biyernes pagkatapos ng Frontline Pilipinas. Batang Quiapo dito sa TV5. Ramdam ko na talaga ang Pasko, partner. And if you're dreaming of a white Christmas, abay bumisita na po kayo sa San Pablo City sa Laguna. Ang kanilang mga palamuti kumikinang sa temang puti. Live mula sa San Pablo City sa Laguna, nasa frontline na balitang yan, si Laila Pangilinan. Laila, kumusta ang feels dyan? Julio, Cheryl, merry and bright na talaga ang vibes dito sa San Pablo City sa Laguna. Literal ha, na merry and bright dahil kahit saan ka tumingin, kumukuti-kutitap na talaga ang paligid. Entrance pa lang, it's giving enchanting white Christmas na ang feels dito sa poblasyon. Ang kanilang street lamps, elegante with matching parol hanggang sa mga overpass. Simple pero agaw pansin ang mga yan sa kanilang mga kalsada. Sa plaza, not one but two ang giant Christmas tree nila dito. Meron din silang century-old na puno ng manggarito na puno ng mga Christmas decor at pailaw. Perfect yan sa mga gusto ng Pasko feels na picture-picture. And speaking of puno, may Christmas tree din sila rito na may taas na 20 talampakan. At para kumpleto ang Christmas pamamasyal, ay tumikim na rin kayo ha ng kanilang masasarap na puto bongbong at bibingka sa gilid ng simbahan. Julius and Cheryl, kung napapansin niyo, ang buko hinahangin-hangin na at napakalamig na talaga ng simoy ng hangin dito sa San Pablo City, Laguna. Kahit saan ka talaga tumingin at magpunta rito sa San Pablo, damang-dama mo na yung Christmas air dahil nga malamig na ang simoy ng hangin. At itong mga dekorasyon na to na nakikita nyo sa aking likuran, sabi nga ng LGU, parang nakukulangan pa sila. Baka daw magpalagay pa sila ng mga parang yung bubble effects para ang ilusyon niya ay snow. So sa mga susunod na araw yan. At magtatagal nga ang mga pailaw na to hanggang January 15. Timing naman yan sa kanilang fiesta. Pagdating naman sa security, huwag kayong mag-alala dahil miyak-maya naman ang ronda ng mga pulis dito. Yan muna pinakahuli. Balik sa inyo sa studio! Oh, saya naman doon. Salamat sa iyo, Laila Pangilinan. Tara na! Parang let's go! No? Tara na, oo. Ramdam na mahangit na yung buhok niya. Kahit naman dito sa studio, malamig na rin. Huwag lang malamig ang Christmas. 49 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyong para sa mga may alama at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbalita. Kasama sina Tito Mikey Reyes at MJ Marfori. Ako po si Julius Baba. Ako naman po si Cheryl Cosim. Magandang gabi, Pilipinas.